May mga lugar sa mundo na parang di saklaw ng batas ng panahon, kasaysayan at pag-unawa ng tao. Mga batong nakaayos sa perpektong bilog sa Stonehenge, lungsod sa ulap gaya ng Machu Picchu at mga guhit sa disyerto ng Nazca na tanaw lang mula sa itaas. Mga palaisipang inukit sa lupa, tahimik na saksi ng nakaraang di natin ganap maunawaan. Sa mga ito, isang namumukod tangi dahil sa kanyang kakaibahan at misteryo. Derinkuyu, isang lungsod sa ilalim ng lupa na nakatago sa puso ng Cappadocia sa Turkiya. Hindi ito isang simpleng baryo o pansamantalang kanlungan, kundi isang tunay na metropol na inukit sa batong bulkaniko, isang labirinto ng mga pasilyo, silid at antas na umaabot ng higit sa 85 metro sa ilalim ng lupa. Isang kamangamangang lugar na kahit ang opisyal na arkeolohiya ay hirap pagkaisahan ang isang paliwanag, tila bumubulong ng lihim ng nakalimutang sangkatauhan. Ang Cappadocia ay isang lugar ng kontradiksyon at kakaibang ganda. Puno ng mga timenea ng diwata ang mga lambak nito, mga tuktok ng tufo na parang inukit ng di nakikitang kamay. Ang mga nayon ay bahagi ng tanawin, ang mga bahay ay nakasilong sa mga bato na parang pugad ng ibon. Ngunit sa ilalim ng lupa, dito lumalabas ang pinakamahiwagang muka ng rehiyong ito. Ang Derinkuyu ay higit pa sa arkeolohikal na lugar. Ito ay isang paglalakbay sa dilim, isang paanyayang muling isipin ang lahat ng inaakala nating alam tungkol sa nakaraan ng tao. Sino ang mag-aakalang sa ilalim ng mga paa ng mga pastol at magsasaka? May nakatagong lungsod na kayang tumanggap ng 10,000 tao, kumpleto sa mga sistema ng tubig, bentilasyon at hindi mapasok na mga depensa? At bakit nga ba? Ang mga misteryosong lugar na ito ay parehong sumasalungat sa lohika. Pinipilit nila tayong magtanong ng mahihirap na tanong. Paano nagawa ng sinaunang tao gamit ang simpleng kagamitan ang ganitong kakomplikadong gawain? Saan nanggaling ang kanilang kaalaman? At higit sa lahat, ano ang nagtulak sa kanila para magtayo sa mga paraang napaka-ekstremo, napakalayo sa pang-araw-araw na buhay na iniisip natin ngayon? Sa kaso ng Derinkuyu, lalo pang lumalalim ang misteryo. Hindi ito templo o kuta sa ibabaw, kundi isang madilim na kahariang nga sa ilalim ng lupa, dinisenyo ng talinong tila halos hindi makamundo. Parang gusto talagang magtago, magprotekta at makaligtas ang mga nagtayo nito sa isang bagay na maaari lang nating hulaan. Ngayon, tuklasin natin ang misteryosong lungsod sa ilalim ng lupa na ito. Pero bago tayo magsimula sa nakakabighaning paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, iniimbitahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga bagong video. Taong 1963, isang karaniwang taon sa tahimik na nayon ng Derinkuyu. Simple ang buhay sa pagitan ng mga bahay na bato at burol ng tufo, tirahan ng mga pastol at magsasakang di alam ang nakatago sa ilalim ng kanilang paa. Nagbado ang lahat ng gibain ng isang lalaki ang pader sa kanyang silong habang nire-renovate ang bahay. Wala siyang inaasahan na kakaiba, marahil isang maliit na butas lang o isang lumang imbakan. Nang gumigay ang pader, nakita niya ang madilim na butas. Isang lagusang nawawala sa dilim, hindi natural na kuweba, makinis ang mga pader. E un'aria antica spira dall'interno. Dahil sa kuryosidad, pumasok ang lalaki sa lagusan na may lampara at labis siyang nagulat sa nakita niya. May makitid na pasilyong pababa sa bato na konektado sa mga silid at hagdang papunta sa kailaliman. Mabilis kumalat ang balita. Dumagsa ang mga residente at agad nagpadala ng mga arkeologo ang awtoridad ng Turkey para siyasatin ang lugar. Kamangha-mangha ang kanilang natuklasan. Isang lungsod sa ilalim ng lupa na may 18 palapag at umaabot ng higit sa 85 metro ang lalim. May kusina, kwadra, bodega, simbahan na inukit sa bato, mga lagusan ng hangin at sistema ng tubig. Lahat ay mukhang dinisenyo para sa isang buhay na nakatago. Tantiyan ng mga eskolar, maaring kumukup ang labirint na yon ng hanggang 20,000 tao. Pero hindi doon nagkatapos ang natuklasan. Sa rehiyon ng Cappadocia, natagpuan ng hindi bababa sa 200 pang mga lungsod sa ilalim ng lupa at pinaniniwalaan na ang mga ito ay maaring direktang konektado sa pamamagitan ng mga tunnel na umaabot ng ilang kilometro. Tila isang sinaunang sibilisasyon ang piniling magkubli sa ilalim ng lupa malayo sa araw. Ang pader na yon na nabasag ng hindi sinasadya ay nagbunyag hindi lang ng isang estruktura kundi ng isang misteryo. Sino ang nagtayo ng Derinkuyu? At higit sa lahat, paano? Come?
Tulad ng nabanggit, ang Derinkuyu ay may 18 palapag sa ilalim ng lupa, umaabot sa 85 metro ang lalim at higit pa ito sa simpleng taguan. Isang lungsod sa ilalim ng lupa na maingat na dinisenyo at ginamit pa nung panahon ng Bizantino na pinapatunayan ng inukit na simbahan dito. Maaring mas matagal pa ang pinagmulan nito mula sa isang hindi kilalang panahon. Makikitid na pasilyo ang nadudugtong sa iba't ibang silid, tulugan, kusina na may pugon, kulungan ng hayop at imbakan ng pagkain. Ang simbahan na may kisamang hugis krus ay naging simbolo ng Kristiyanong paggamit noong panahong Bizantino, nang ang rehiyon ay taguan ng mga tumatakas sa pag-uusig. Ang Derinkuyu ay hindi lang alaala ng nakaraan, kundi isang lugar na patuloy na ginagamit na inangkop hanggang gitnang panahon. Ngunit, ang sopistikado nito ay nagpapaisip na baka mas matagal pa ang pinagmulan nito. Umiikot ang hangin sa masalimuot na estruktura dahil sa malalalim na balon, ang iba ay umaabot ng 50 metro, kaya nadadala ang oksiheno kahit sa pinakamababang antas. Hindi basta butas ito, pinag-aralan ang daloy, tuloy-tuloy, teknik sa konstruksyon na hindi mo maipagwawalang bahala. Matalino rin ang estruktural na depensa, mga pintuang bato, kasing bigat na malalaking bato, dumudula sa riles at naisasara lang mula sa loob. Perpekto para mapanatili ang mga banta sa labas. Ang makikitid at likulikong pasilyo ay dinisenyo para pabagalin ang sumasalakay kaya nagiging natural na kuta ang lungsod. Perpektong lugar ito laban sa pananakop gaya ng mga pananalakay ng mga Bizantino laban sa kanilang mga kaaway. Ngunit masyadong sopistikado ang disenyo para masabing pang medieval lang ito. Ang tubig mula sa maayos na balon at kanal sa bato ang tumutusto sa kanila tuwing may pagsalakay. Ngunit ang paggawa ng balon ay hindi lang basta hukay. Dapat alam mo rin paano ito tatagal, hindi lang sa banta kundi maging sa paglipas ng panahon. Ang Derinkuyu ay nananatiling matatag at maayos pa rin gumagana sa kabila ng mga siglo. Tinatayang 76,000 metro, kubiko ng tufo ang nahukay mula sa ilalim ng lupa. Ang tufo ay malambot na bato pero hindi naging madali ang operasyon. Kailangan pa rin ng plano, hindi lang lakas para magawa ang proyekto. Huwag din nating kalimutan na mukhang nagawa lahat ito gamit primitibong teknolohiya. Ang lungsod sa ilalim ng lupa ay naging buhay na kanlungan kahit hanggang sa gitnang panahon, sigurado tayo dyan. Pinapatunayan ito ng simbahan at mga palatandaan ng pag-aangkop. Ang estruktura, mga balon, depensa at lohikang nagpapatibay dito ay tila sumisigaw ng ibang panahon, marahil bago pa ang mga aklat ng kasaysayan. Isa itong lungsod na nagkukwento ng dalawang kasaysayan, isa ng praktikal na gamit hanggang sa mga panahong hindi pa ganoon katagal at isa ng sinaunang talino na nakabaon sa bato. Ayon sa opisyal na arkeolohiya, ang Derinkuyu ay may medyo diretsong kasaysayan. Hinukay ito noong ika-8 siglo BC ng mga Frigyo mula Anatolia, kilala sa kanilang mga libingan at kuta. Makalipas ang mga siglo, pinalawak ito ng mga Persiano, Romano at Bizantino bilang kanlungan laban sa pananakop at pag-uusig. Ipinapakita ng bersyong ito ang Derinkuyu bilang tugon sa mahihirap na panahon. Isang taguang inukit sa bato na ginamit at pinahusay sa paglipas ng panahon. Ang problema ay, ang opisyal na teorya ay may masyadong maraming butas at ang una rito ay tiyak ng teknolohiyang ginamit. Magaling ang mga Frigi, ngunit nakatira sila sa mga nayon sa ibabaw ng lupa, sa mga bahay na putik at bato. Ang paghuhukay ng 18 palapag na underground na lungsod na may butas ng hangin at mga pintuang, tumitimbang ng kalahating tonelada ay di kayang gawin ng simpleng pait lang. Paano sila nakakahukay ng malalim ng hindi nasasakal? Paano nila naililipat ang libu-libong metro kubiko ng bato nang walang pagguho? Pagkatapos, may mas mahalagang tanong, bakit nila ito itinayo? Kung ang Derinkuyu ay pansamantalang taguan, bakit ito sobrang detalyado? Isang kuweba o isang bunker ay sapat na sana para magtago mula sa dumaraang hukbo. Ang nasa harap natin ay kumpletong lungsod, may establero, kusina, imbakan at protektadong supply ng tubig. Para itong ginawa para tumagal ng taon, hindi lang linggo. Sumasagot ang mga arkeologo sa mga tanong na ito sa pamamagitan ng pagbibigay diin na madalas ang mga digmaan noong panahong yon. Pero ang mga Bizantino na gumagamit nito ay may mga kuta at lungsod na sa ibabaw ng lupa. Bakit pa sila gagastos ng malaki sa ganitong lugar? Kung mga Frigi ang nagsimula nito, saan galing ang ideya? Mahalaga rin ang tamang petsa. Ang ika-8 siglo BC ay tinukoy batay sa paghahambing sa iba pang mga pook ng mga Frigi at sa sumunod na paggamit nito ng mga Bizantino. Walang direktang ebidensya tulad ng inskripsyon o mga artepaktong maaring mapetsahan, nagsimula ito ng ganoon kalate.
Ang estruktura ay nanatiling matibay sa loob ng libu-libong taon nang hindi bumibigay. Posible bang mas matanda pa ito? Hindi ito sinusuri ng opisyal na teorya pero hindi rin tuluyang inaalis. Siyempre, hindi nawawala ang mga kritisismo sa opisyal na bersyon. Ilan sa mga eskolar ay nagtatanong kung ang mga Prigyo ba talaga ang naghukay ng Deringkuyu o inangkop lang nila ang dati ng umiiral. Ang eksaktong pagkakayari ng mga balon, lohika ng depensa at sistema ng tubig ay tila labis para sa isang lahi ng pastol at mandirigma. Nariyan din ang mahigit 200 mga lungsod sa ilalim ng lupa sa Cappadocia at ilan dito ay konektado sa Deringkuyu. Kapani-paniwala bang sabay-sabay na itayo ang lahat ng ito para sa isang dahilan kahit walang naunang tradisyon? Kung di ka kumbinsido sa opisyal na kwento ng Deringkuyu, may ilan na mas malalim ang iniisip. Ilang alternatibong iskolar at independenteng mananaliksik ang nagsusulong ng pinagmulan ng lungsod sa ilalim ng lupa ay libu-libo o 10-10 libong taon na mula pa sa halos hindi matukoy na prehistorikong panahon. Hindi lang ito tungkol sa petsa, kundi sa mga nakalimutang sibilisasyon at kaalaman na posibleng magbago ng ating kasaysayan. Kung titingnan natin si Deringkuyu sa ganitong pananaw, hindi talaga kulang sa makasaysayang patotoo at sinaunang dokumento. Halimbawa, binanggit ng historiador na Griego na si Herodoto ang Garamanti, tribo mula sa harang ng Libya na guhukay na malalalim na balon at naninirahan sa mga lungsod sa ilalim ng lupa para makaiwas sa init. Ang bahaging ito na itinuturing totoo ng maraming klasikong historiador ay isa sa unang pagbanggit ng malawakang paninirahan sa ilalim ng lupa. Maging si Strabone sa kanyang monumental na Geographica ay naglalarawan sa Asia Minor bilang isang lupain sagana sa mga lagusan sa ilalim ng lupa na ang ilan ay ginagamit para sa mga layuning panreliyon at ang iba naman ay para sa militar. Particular, tumutukoy siya sa mga estrukturang hindi tila gawa ng tao sa mas kamakailang panahon, kundi ng mga sinaunang lahi na ngayoy nakalimutan na. Mula sa mundo ng gitnang silangan ay nagmumula ang isang pambihirang sanggunian. Ang aklat ng mga hari ni Al-Tabari, Persyanong historiador noong ika-9 na siglo, ay naglalaman ng mas naunang tradisyon kaysa Islam. Binanggit dito na ang mga sinaunang tao, sa takot sa matinding puwersa ng kalikasan, ay nagpalibing ng buhay sa mga lungsod na hinukay sa ilalim ng mga bundok. May mga eskolar na nagmungkahi na ang mga oral na tradisyon ay maaaring tumukoy sa mga estrukturang tulad ng Deringkuyu na hindi pa ganap na nalilinawan ang pinagmulan. Sa India, ang Mahabharata, isa sa pinakamatandang banal na teksto ng sangkatauhan, ay tinatayang isinulat sa pagitan ng 400 bago si Kristo at 400 pagkatapos ni Kristo. Kwento ito tungkol sa mga naga, kalahating Diyos na nilalang na nakatira sa mga napakaunlad na lungsod sa ilalim ng lupa na konektado sa ibabaw sa pamamagitan ng mga balon at lagusan. Ang kabisera na patala ay inilalarawan bilang isang lugar kung saan hindi umaabot ang araw, ngunit maliwanag pa rin at ang hangin ay nililinis ng mga agos na kontrolado ng mga makina. Ayon kina John Filiozat at iba pang orientalista, ito ay mga simbolismong panreliyon. Ngunit ang teknikal na katumpakan ng mga paglalarawan ay nagiiwan ng posibilidad na tumutukoy ito sa mga tunay na teknolohiya. Sa aklat ni Enoch, isang apokripong Hudyo mula ika-3 siglo BCE na hindi kasama sa kanonikong Biblia, binanggit ang mga silid sa ilalim ng lupa na bilang kulungan ng mga nahulog na anghel at mga tagong silungan para makaligtas sa paghuhukom mula sa langit. Ang antropologong si Andrew Collins, may akda ng sanaysay na From the Ashes of Angels, ay binibigyang kahulugan ang mga bahaging ito bilang posibleng mga baluktot na alaala ng mga totoong silungan na itinayo noong mga sinaunang panahon. Sa Ehipto, ang enigmatikong Serapeum ng Saqqara na itinakda noong ika-13 siglo BCE ay may malalaking silid sa ilalim ng lupa na may mga sarkopagong yari sa granite na higit 70 tonelada ang bigat. Hindi pa kasama rito ang mga haka-haka at tsura na nagsasabing mayroong isang tunay na lungsod sa ilalim ng lupa sa ilalim ng kapatagan ng Giza. Sa Malta, sa ipogeo ng Al-Saflieni na mula pa noong 4000 BC, makikita hindi lang ang mga perpektong inukit na silid sa ilalim ng lupa, kundi pati mga hindi may paliwanag na penomenang akustiko. May ilang silid na naglalabas ng mga resonansyang may mababang dalas na tila nakaapekto sa estado ng utak ng tao. Ayon sa tradisyon ng mga Hopi ng Arizona, ang mga tao ng langgam ang nagdala sa mga ninuno ng sangkatauhan sa mga mundong nasa ilalim ng lupa para protektahan sila mula sa ulan ng apoy na sumira sa mundo. Ang mga kwentong ito na naipasa ng pasalita sa bawat henerasyon ay kahawig ng mga mitong Sumerian tungkol sa Anunnaki at alamat ng Popol Vuh ng mga Maya.
Nagkukuwento rin ito tungkol sa sinaunang pagbaba sa ilalim ng lupa. Kung pagsasamay natin ang kakaibang arkeolohiya, tekstong panrelihiyon, sinaunang kronika at magkatulad na mitolohiya, ang ideya na ang Derinkuyu ay gawa ng isang nakalimutang sibilisasyon, marahil pandaigdigan, ay hindi nakatang-isip lang. Unti-unti na ring lumilitaw sa ilang akademikong lupon ang posibilidad na nagkaroon ng cultural reset ang sangkatauhan bandang 10,500 BC dahil sa mga mapaminsalang kaganapang kosmiko ayon sa mga eskolar tulad ng heologong si Robert Schoch na kilala sa kanyang mga pag-aaral sa erosyon ng Sphinx. Kung titingnan natin sa ganitong pananaw, ang Derinkuyu ay hindi na anomalaya kundi isang tahimik na saksi ng paikot-ikot na nakaraan na puno ng simula, pagbagsak at mga alaalang inukit sa bato. Pwede ba nating isipin na ang Derinkuyu ay parte lang na mas lumang kasaysayan? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo mamiss ang mga susunod na video. Hanggang sa susunod na kwento,